online ano. So hindi ko rin masyadong maintindihan sapagkat akala nitong inquirer siguro kapag nagwagi ang CPP NPA dito ay magpapatuloy pa yung dyaryo nila. Ngayon, kanina pinanonood ko yung yung video na ipinalabas niyo bago ako umupo dito. Napanood ko si Franz Castro. Para siyang ang itsura niya para siyang tindera ng kangkong na nalugi, no? Walang kakibo-kibo habang pinagagalitan talaga sila ng isang tribal leader, no? Yan po, kung napanood niyo yan, maliwanag na maliwanag. Yan ang kaso nila. Kidnapping. At ay nako, Speaker Romualdez, sana'y mapanood niyo yan. Walang karangalan at kahiya-hiya yung mga tao na yan. Nakita mo ba itsura ng mga yan? Yan ang magbabagsak ng gobyerno natin. Wala namang layuning magaling yung mga yan. Yang sila Franz Castro. Walang gagawing magaling yan. Ang kanilang ginagawa ay pinag-aaway-away nila at medyo nagtatagumpay sila. Pinag-aaway-away nila. Ganyan yan very basic yan sa kanila. No? Whatever the government supports, we oppose. No? At yung ginagawa nila ngayon, binebenta na naman nila yan. No? At yung pakikipag-alyansa nila sa mga congressman, alam naman nila na wala ring respeto sa kanila yan. Tactical alliance ang tawag dyan. Tama. At binabayaran lang sila, tumatanggap sila ng pera para meron silang ibili ng bala, ibili ng baril, ano? At ganyan ang ginagawa nila. No? Pero kanina, ayan, kung mapapanood niyo, tingnan niyo si Franz Castro. Yung angas niya. Imagine diyan lamang sa maliit na pulong na yan, ang kausap niya, yung tribal leader. Sinisita sila, pinagagalitan sila kung bakit kumukuha sila ng mga kabataan sa tribo. Hindi sila makakibo sapagkat totoo. At ngayon, nagngangayaw sila diyan sa House of Representatives. And no less than the Speaker of the House, no, Congressman Romualdez, is listening to them. At binibigyan pa sila ng mga pribileyo. Yes. Masyadong masyadong garapal yan, ikaw, Speaker Romualdez, kung mapapanood mo ba yan, kakausapin mo yung mga tao yan, iimbitahin mo yung mga tao na yan. Samantalang ang bibigat ng demanda niyan. Bakit hindi po ba kayo naniniwala sa kapulisan natin? Hindi kayo naniniwala sa mga tribal leaders? Sinong paniniwalaan nyo yan? Which brings us to your question, Peter, patungkol dyan. Gaano kahalaga na ang boses ng mamamayan, ang tinig ng mamamayan, patungkol sa panawagan ng iba't ibang organisasyon, advocate groups, peace advocates, at mga alumni o mga kabahagi ng CPP, NPA, NDF, nagtipon-tipon at tumutulong ngayon sa gobyerno para ipakita at ipaalam, hindi lamang sa mamamayan, kundi sa pamahalaan na pamunuan, ang kahalagahan na tutukan na ang pagtatapos sa CPP, NPA, NDF. From that perspective of the video, and from what you are asserting, na parang binibigyan pa sila ng panibagong buhay sa taktika ng alyansa sa politika, ano ang panawagan ng grupong Tinig ng Mamamayan, Tindig para sa Bayan, na ilulunsad nyo bukas with 35 organizations nationwide joining your call? Paki-explain, please. Mahalaga po yan, Ka-Eric. Mahalaga po yan para malaman ng sambayanan, no? At uulitin ko ni Speaker Romualdez na kami ang dapat ninyong kausapin at pansinin sa harip yung 3 kumag na yan nasa Kongreso. Sa halip yung 3 na yan ng mga terorista na ginugulo pati kaisipan ninyo, no? Napakahalaga po na nagsasama-sama itong mga dating nanggugulo. Kami, sasabihin ko ng diretsahan, kami ang mga dating nanggugulo sa lipunan. Mga dati kaming komunista, no? Kami ang mga dating nag-udyok sa sambayanan para ibagsak ang gobyerno, para labanan ang gobyerno. Pero kami ngayon ay humaharap sa inyo. At parati kong sinasabi, I am 74 years old. No? At yung nalalabi kong buhay ay iuukol ko para tuluyang bumagsak ang terorismo sa Pilipinas. Tama. Na sinimulan po namin nung aming kabataan. At ako'y nakagalak. Nakasama ko ngayon yung second and third generation ng mga kadre, ng mga dating kasapi ng CPP, NPA, na mga kasama namin bukas. At ang layunin po namin ay upang ipakita sa sambayanan na ito pong mga dating gumulo sa kaisipan ninyo, gumulo sa lipunan, gumulo sa peace and order. Pati ang kabuhayan natin ay naudlot.
kaya hindi maunlad ang ating bayan ay sapagkat Tama. ang mga perang dapat ay napupunta sa kabuhayan sa mga infrastruktura ay kinakailangan bumili ng bala ang gobyerno. Kinakailangan mag-upgrade ng armas ang gobyerno. Ang Department of National Defense, ang PNP, para huwag maagaw ang bansa, ang political power ng mga komunista. Subalit, matatapos na po yung mga yan. Napakaganda ng NTF-ELCAC. Ang ginawa ng NTF-ELCAC ay ginawa niya sa loob ng lamang ng 4 na taon. Because after 2 years pa lamang ng pagkakaupo ni Mayor Rody Duterte nung siya'y maging presidente na na-organize ito at nang magtrabaho ito. Tama. Sapagkat nakita ng NTF-ELCAC, napakaganda nitong programa na to. No? Simpleng-simple lang. Nagkaroon ng kalye doon sa mga lugar na dati mga NPA lamang nakakapunta. No? Nagkaroon ng mga eskwelahan. Nagkaroon ng mga patubig. No? Correct. Na yung mga simpleng inumin ng mga tao ay nilalakad nila. Bumababa sila. No? At naghahanap sila ng malinis na spring na batis para mainom nila. Ngayon, meron na silang mga kwan. Meron na silang mga inumin. Sa likuran nila, meron ng mga poso, malinis mainom nila. Kaya galit na galit ngayon ang CPP-NPA sapagkat umuunlad na ang kanayunan. Yung mga serbisyo ng gobyerno na hindi na i-deliver dati, na tinitira nila. Correct. Kasi ang CPP-NPA, kami, nung araw, hindi namin gusto na umunlad ang kabuhayan sa kanayunan. Exactly. Hindi namin gusto sapagkat mawawala yung dahilan Ng revolusyon. Mawawala yung dahilan ng revolusyon. Correct. Yan ang programa ng Tagagawa talaga kayo ng problema, no? Yes, ma'am. Yung program for a People's Democratic Revolution, no? Correct. Na lahat ng bagay ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Yun ang naratibo Kaya nga yung programa ng CPP-NPA para sa mga magsasaka ay Agrarian Revolution. Agrarian Revolution. Ano ibig sabihin nito? Gawin natin ang kapangyarihan mula sa mga naghaharing uri, no? At ipamimigay natin ang mga lupain. Napakadali pong lokohin ng mga ibang kababayan natin dyan. Naniniwala sila, ganun kasimple. Pero may naipamigay na ba sila? Tama. After 54 years, matagal silang namunini, no? Matagal silang naghari diyan sa mga kasulok-sulukan ng Pilipinas na halos hindi nararating ng mga opisyal, ng tulong ng ating gobyerno. Meron ba silang naipamigay na lupa kahit malamang 1 square meter? Wala. Sapagkat lahat po 'yun ay kwento at programa. Matatapos na po 'to. Huwag kayong makinig diyan sa 3 itlog na 'yan sa Kongreso. Yang nagpapakilalang Makabayan Black na sa katotohanan ay Kamatayan Black. Nananawagan ako kay kagalang-galang na Speaker Romualdez. Ayaw po naming makialam sa politika ninyo, pero sayang po. Tulungan ninyo. Tumulong po kayo. Nasa sa inyo ang pera dyan sa Kongreso. Palakasin natin ang ELCAC. Correct. Ibalik ninyo yung budget. Ano ba naman yung 20 million Per barangay per barangay? na dating ginapos ng CPP-NPA. Sus Mariose, Panginoon kong Hesukristo naman. Maliit yun. Beloved Speaker, yung pera na may kontrol kayo, dalhin ninyo sa kanayunan. Kapiter, may Miss Ina, Brother Franco, si former National Security Advisor, Secretary John Espero, nanonood sa atin. At hindi siya mapakali sa naging editorial ng Inquirer. At even si former Defense Secretary na naging kasama mo dati sa Kabataang Makabayan at naging candidate member ng Communist Party na si Orly Mercado, ay nagsasabi na i-evaluate daw dapat ang NTF-ELCAC kung successful o hindi. Sabi ni Secretary Espero, ang problema sa mga taong ito ay kulang ang datos, akala nila alam nila ang lahat. Hindi niya alam na ang first implementation of Barangay Development Program was very successful. 95% completion. And ang second wave is 87% completion. In spite of the limitations of the law na napakahirap ipatupad sa mga liblib na lugar. Ang tanong dito sa reaksyon ni Secretary Esperon, naniniwala ka ba na dapat baguhin ang NTF-ELCAC o walang saysay ang NTF-ELCAC? Sabi ni Secretary Esperon, ito ang game changer sa mga lugar na dating ginapos at winasak ng CPP-NPA-NDF. Consistent ang mga LGUs na nakapanayon at even ang mga former members ng CPP-NPA-NDF na ang NTF-ELCAC ang naging susi sa malawakang pagsuko ng mga dating miyembro ng CPP-NPA-NDF. Exactly, at na mga mas support na nawala
at mas based na na-convert in favor of the government. Your reaction as a former cadre? Kaya nga sinasabi ko, ulitin ko, ang NTF-ELCAC ay dapat palakasin sa halip na pahinain. Yung inquirer, wala naman nagbabasa niyan. Ang nagbabasa niyan ay sila-sila lang. Sino yung sila-sila lang? Kahit anong survey, sipa mo mga survey, pinakamataas na nakukuha itong mga nanggugulo sa gobyerno ay 9%. Less than 10%. 9%. Ang ibig sabihin, ang inire-represent niyang inquirer, niyang mga nagbabasa niyan ay 9%. Bakit kayo maniniwala dyan? Yeah. Gusto kong i-focus talaga to sa House of Congress. Speaker Romualdez, maliwala po kayo sa amin. Kausapin niyo kami. Uulitin ko, mawalang galang na po. Huwag kayong mabastusan sa akin. Kung kayo po ay nag-aambisyon na maging presidente, tutulong kami sa inyo. Palakasin nyo ang NTF-ELCAC. Yun. Maniwala po kayo. At labanan ng totoo ang CPP, NPA, NDF. Sumusumpa po ako rito. Mangunguna ako sa kampanya para manalo kayo bilang presidente. Pero ibagsak po natin ang CPP, NPA.